So, ulitin ko, magandang gabi sa ating lahat at ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 6. So, alamin po natin yung mga iba't ibang issue dito po sa chapter na ito. At katulad ng na-mention po natin, ang 1 Corinthians ay naisulat during transition. Kaya yung mga issue ay matindi po yung mga issue na mapag-aralan po natin sa chapter 6 ng 1 Corinthians. So in this chapter, Paul the Apostle addresses three major issues in the church at Corinth. Number one, believers taking each other to secular courts. Number three, moral compromise and sexual immorality. Number three, understanding the body as belonging to God. So mayroong tatlo po na ito yung pinaka-major issues na inaayos ni Apostol Pablo doon sa church at Corinth. At marami pa, pero ito yung pinaka malaking issue sa time na ito na inaayos ni Pablo. So dito tayo sa verses 1 and 2, chapter 6. There any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? So pinag-usapan po dito yung regarding sa paghatol. Kasi nga ang issue dito ay mga believers na mayroong dispute. At para masettle ay gusto nilang dalhin doon sa secular courts or sa hukuman. So Paul rebukes Christians for suing each other in pagan courts. Sa madaling salita, hindi agree si Pablo na yung mga believers pag mayroong hindi pagkaunawaan ay dadalhin doon sa unbelievers, sa korte ng mga unbelievers, instead of resolving conflicts within the church community. So, yun yung isa sa mga advice ni Apostol Pablo, kung maaari ay pwedeng isettle doon sa church community instead of yung dadalhin or ipaabot pa sa pagan courts. So, ibig sabihin pala sa church, sa local church, ay pwede palang ayusin doon yung mga dispute, yung hindi pagkaunawaan ng mga believers. He reminds them that believers have a rule in the church called the body of Christ. So they should be mature enough to handle ordinary dispute. So yung mga ordinary disputes ay pwedeng pag-usapan doon sa loob ng iglesia. So hindi na kailangang lumaki ang issue. Kung ito naman ay mga ordinary dispute, sa loob pa lamang ay pwedeng ayusin. Diba? Kaya may part ang church community. So sa loob ng iglesia, dapat mayroong rules. Kaya mahalaga dito mayroong tinatawag na pamantayan. Pag may mga ganong pangyayari, sitwasyon sa church, dapat mayroong pamantayan, mayroong gagamitin na basis para ma-settle. At isa doon na gagamiting batayan ay yung Biblia. So isa yun sa magandang gagamitin
Halimbawa, kung may isettle. Kaya pala, mayroong sinabi si Apostle Paul sa Galatians chapter number 6, chapter 6 verse 1 and 2, Brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So isa po sa obligasyon o bilang isang mananampalataya or considered as mature ay kailangan ng idea or magiging bahagi sa pag-restore para magkaroon ng pagkakasundo. Ayan. So, Christians should pursue peace and reconciliation before public conflict. Kung maaari, bago dadalhin or mapunta doon sa higher court, sabihin natin ganun, kung maaari, isettle na doon pa lang sa loob kasi ang tendency pag hindi na settle ay talagang dadalhin yan doon sa korte. No choice, ganun talaga ang mangyayari. So, kung maaari, ang advice ni Apostol Pablo ay sa iglesia, masettle na. Christians should pursue peace and reconciliation before public conflict. Pero, alam niyo po, yung sinabi ni Apostol Pablo, maganda po yun. Kasi ayusin dyan sa loob ng iglesia. Pero sa panahon ngayon po, sa mga organization ay hindi nasunod. Nagkakaroon ng hindi pagkaunawaan sa iglesia. Ang nangyari, division. At nagkaroon sila ng disagreement dahilan na sila po'y pumunta sa korte. Kaya sabi ng korte, parehas lang naman kayong mga believers. Hindi nyo ba masettle dyan sa iglesia nyo? Hindi. Talagang parang matindi pa sa mga unbelievers. Ganun po ang daming nangyari na ganoon, mga parehas na believers ay humarap sa korte. So ang korte pa yung nag-advise na pwede nyo namang isettle. Sila pa yung nagbigay ng advice. Pero yun nga ay hindi po nangyayari at karamihan hindi na settle. Pero actually ang advice ni Apostol Pablo ay sa local church pa lang, sa iglesia, ay pwede na pong ayusin. So spiritual maturity includes wisdom in relationships and conflict resolution. Not every disagreement needs legal escalation. Na-mention po natin na kung maaari, isettle sa loob ng iglesia. So mayroon pong council. Ibig sabihin sa iglesia mayroon ding council. Iharap doon sa council yung peacemaker. At sila po yung mag-imbestiga. Ayan. So mayroong tinatawag na group of people sa loob ng iglesia na in charge doon sa
kaayusan. Ganun po yun. Kaya kung maaari ay hindi mapunta doon sa tinatawag na secular courts. Sa verse number 3, 1 Corinthians chapter number 6, ito po yung sabi sa verse number 3, knowing not that we shall judge angels, how much more things that pertain to this life. So ito sa emphasize ni Apostle Paul, the high calling of believers. If Christians will share in God's future authority, and they should certainly be capable of handling earthly matters wisely, since na ang mga believers ay naibilang as part of the body of Christ, mayroon tayong tinatawag na authority galing sa Panginoon, at na-mention nga dito sa verse, we judge angels. Ito po yung mangyayari after the rapture. So hindi pa ito nangyayari habang wala pa ang rapture. Remember your identity in Christ. Tandaan po natin, our identity is in Christ. We are the body of Christ, church, the body of Christ. And daily decisions should reflect spiritual maturity. God expects growth in wisdom and discernment. In verses 4 to 5, if then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. And in verse 5, I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you, no, not one, that shall be able to judge between his brethren? So Paul is disappointed that the church lacks people wise enough to mediate disputes. Ulitin ko po yun talaga ang issue dito sa Corinto, church at Corinth. Ang daming problema, di ba? Ang daming problema sa church na ito. Pag-usapan natin, may mga disputes, hindi pagkakaunawaan. Karamihan kulang sila ng wisdom. Kulang sila ng kaalaman. Paano i-mediate, paano ayusin yung mga disputes. Ganon po yung naging scenario. Kaya nga, kung mayroon kayong church, mayroon kayong organization, magbuo kayo, kailangan mayroon kayong team na in charge para ang team na yon, ang concern nila, ayusin yung mga disputes para hindi na mapunta doon sa secular courts. Sa loob ng iglesia ay pwede nang pag-usapan. Seek godly counsel during conflict. Wisdom matters as much as knowledge. Ganun po. Kaya maganda yung mayroon talagang group. Maganda na mayroong group para magkaroon ng tinatawag na advice galing sa ibang mga kasama or sa group, or magbuo ng team doon sa iglesia para ayusin yung mga conflict na pwedeng mangyari. Ito po ay karamihan sa mga established churches. Pero sa mga nag-i-start, si pastor mismo yung kilalanin as godly advisor. So ganun po ang mangyayari. Si pastor ang concern doon. Sa mga taga-Corinthians na imagine nyo po yung conflict na
ginagawa nila, at ito nga ay isa inaayos ni Apostol Pablo during his ministry. Then verses 6 to 8, but brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? And why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Number 8, nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren. So their lawsuits damage the church. Witness before non-believers, ganun. Ang nangyayari po kasi dito ay na-observe ng mga unbelievers na. Dahil dumating sa punto na ito'y dinala sa non-believers or doon sa korte ng mga unbelievers, at ma-witness ng mga non-believers, hindi na nagiging magandang testimony. Paul even says it would be better to suffer wrong than destroy unity. So protecting relationships can be more valuable than winning arguments. Public conflict among believers harms testimony, and pride often fuels unnecessary disputes. Actually, yung pride talaga ay napakahirap harapin, kasi nga ang tao pag na ma-pride ay hindi mo yan makausap ng maayos, dahil kahit mali sasabihin pa rin niyang tama. Kahit obvious na ang kanyang ginagawa ay hindi na tama, at ito'y kanyang paninindigan pa rin. So yun po ang sa mga taga-Korinto ay ganun po. Mayroong characteristic, mayroong character na ganun sa loob ng iglesia. So, maayos kaya ang ganung klaseng pang-uugali dahil sa pride? Kung ibaba niya ang kanyang pride, pwede. Maiayos. Okay? Pero kung hindi, mag-cause ng iba pang problem. Kumbaga, mag-create pa ng iba pang problema. Ayan. Kaya, public conflict among believers harms testimony. Dito tayo sa verses 9 to 10. Know ye not that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God? And be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So yung kingdom na sinasabi ito ay heavenly kingdom. Napansin niyo po yung description, yung na-mention dito, be not deceived, neither fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, abusers, revilers, extortioners, drunkards. So Paul lists lifestyles that characterize rebellion against God. Na-mention na dito ang mga bagay na hindi makakapasok sa heavenly kingdom. Sexual immorality, idolatry, greed, drunkenness, theft, and others. His point is not that sinners are hopeless, but that persistent, unrepentant
sin is incompatible with God's heavenly kingdom. Hindi, kumbaga na-mention niya dito, lahat ng mga ito ay walang bahagi sa kingdom. Hindi po ito ang earthly kingdom. Ang kingdom na ito ay heavenly. Dinescribe din ni Pablo anong klaseng kingdom dito sa 1 Corinthians 15 verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. So yung kingdom na ito ay na-describe walang flesh and blood na makakapasok. So yung literal, material, visible kingdom, ayan po ay mayroong flesh and blood na makakapasok. Kaya na-mention ni Apostle Paul, referring to heavenly, spiritual kingdom. Okay? Para hindi kayo ma-confuse, kasi si Pablo ay nag-mention ng kingdom, pero hindi katulad doon sa earthly, visible, material, physical kingdom. So, hindi po referring doon. So, God cares about how we live, not just what we believe. Sin can become a destructive pattern if not confronted. And then the gospel calls people to transformation. Malinaw po yan sa mission ni Apostol Pablo. Ay kanyang ipinapangaral ang gospel of grace para yung mga makasalanan ay magkaroon ng pagkakataong magbago, sila'y matransform. Dito po sa mga taga-Corinthians, sa Corinthian Church, sila po ay tinawag din ng mga believers, kaso lang yung kanilang category, ang kanilang characteristics ay iba. Dahil mas malakas sa kanila yung flesh kumpara sa spirit. Mas dominant sa kanila yung work of the flesh. Kaya winarningan na ni Apostol Pablo na yung mga gumagawa nito, sexual immorality, idolatry, drunkenness, thief, at yung iba pa, mga yan ay hindi bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya bilang warning sa mga taga-Korinto. Warning against unrighteous living. Malinaw naman kasi kung talagang grace believers, ito yung sabi niya kung ang isang tao ay talagang transform, dapat ito yung gagawin niya. Dito sa Titus chapter 2 11 to 12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So kung talagang ang tao ay believer, kung talagang ang tao ay transformed by grace, ito dapat, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Dagdag pa natin yung sa 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Lahat ng anyong kasamaan, layuan. Isa pa, sa Ephesians chapter 4 verse 22, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust,
and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Verse 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. 26, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needeth. 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ito po yung mga indication ng isang tao ay transform. Pero pag sa ganitong punto, sa ganitong pangyayari, ay hindi nararapat na isang believer pero patuloy doon or na-involve sa kasamaan. Kaya nga na binasa natin sa 1 Corinthians, ang lahat ng gumagawa ng mga ito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin na under grace ay malayang gumawa. Hindi po. Ayon dito sa na-mention natin, denying ungodliness and worldly lust. Hindi po pwede na dahil under grace ay gumagawa ng kamalian, hindi pwede. Romans chapter 6, 1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sabi niya sa verse 2? God forbid. Certainly not. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Hindi pwede. So nandoon na po yung mga indication, nandoon na po yung mga sign. Pag ang isang believer, grace believers, kung maaari, huwag gagawin yung mga bagay na contrary sa grace ng Panginoon or contrary doon sa nature ng Panginoon. Huwag nating tularan yung mga taga-Korinto. Ayan po ay sinitel na ni Pablo during the transitional period. Okay? So, malinaw po doon at sinabi na niya, ay yung mga yan, winarningan niya, ay hindi kayo magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 11 in 1 Corinthians chapter number 6, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our Lord. So this is one of the most hopeful verses in the chapter. Paul reminds believer that their identity has changed through Christ.
Malinaw po yun na ang kanilang identity ay nabago. Okay? Napapalitan yung kanilang identity dati nung sila naniwala kay Kristo ay napalitan. At ganun lang din po tayo. Hindi na yung dating identity natin nung tayo ay nasa Panginoon, ito po ay napalitan. At sana yung identity na yun ay hindi mabago. So Paul reminds believers that their identity has changed through Christ. So si Christ lang po ang pwedeng makapagbago sa isang tao pag ito'y naniniwala. Katulad ni Saul of Tarsus, dating persecutor, ang nangyari po siya ay binago ng Panginoon by His grace. So, your past does not define your future. Your past does not define your future. Transformation is possible through Christ, yes. Ang dami pong mga record sa Bible. Ang transformation possible po yan through Christ. So, grace believers should remember grace when dealing with others. Ayan po. So, may mga changes. Mayroong transformation. Ang ating pananaw, na-transform. Ang ating kaisipan ay na-transform din. May sinabi dito sa Philippians chapter 4, Philippians chapter number 4, ano yung magiging laman ng isip natin? Verse 4, finally, brethren, chapter 4, verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, and whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. So malinaw po yan. Ang buong pagkatao natin ay dapat transform. Katulad ni Saul, di ba? Nung na-convert si Saul, nung siya na-convert, hindi na niya binalikan yung dati. Itinuturi na lang niyang walang saysay. Ang kanyang pinagmalaki na ngayon si Kristo. Di ba? Yung dati ay hindi na niya binalikan. Yun yung totally transform. At ganun lang din dapat tayo. Dapat totally transform din yung ating buong pagkatao. Ang ating pananaw, ang ating kaisipan ay nasa Panginoon. So, our identity has changed through Christ. Verse 12, dito sa 1 Corinthians, chapter number 6:12, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Some Corinthians misuse Christian freedom as permission for sinful behavior. Ano pong nangyari na na-misuse po nila yung freedom? Ang nangyari po ay patuloy sila sa paggawa ng kamalian. Ang akala nila ay mayroong freedom, mayroong kalayaan, ay malayang gumawa ng mali.
kahit ano ang gagawin pwede. Naku po, ito po ay na-misuse ng mga believers doon sa Corinto. At ganun din po ang nangyari. Mayroon ding mga believers in our time, dahil sa freedom, dahil sa grace ng Panginoon, hindi nila naunawaan, sila po ay patuloy na gumawa ng kung ano-ano labag sa kagustuhan ng Panginoon. Paul teaches that freedom must be guided by wisdom and self-control. Hindi ibig sabihin na tayo ay pinalaya, tayo ay naligtas by God's grace, ay patuloy sa paggawa ng kamalian o kasalanan. Dapat hindi. Kaya si Apostol Pablo ay makikita natin ay kanyang ipinapangaral, okay, ang guidance ng Panginoon. So Paul teaches the freedom must be guided by wisdom and self-control. Ayon sa binasa nga natin kanina, sa Romans chapter 6 verses 1 and 2, hindi pwede na magpatuloy sa paggawa ng kamalian nung siya'y naligtas by the grace of God. At sa Titus na mention din, binasa natin kanina, lahat ng niligtas by God's grace ay layuan ang mga anyo ng kasamaan. So, ibig sabihin, ang mga grace believers o mga mananampalataya ay hindi po malayang gumawa ng mali. Kaya nga, pati ang ating kaisipan ay binago niya para hindi mag-isip ng kasamaan. Diba? Sa Philippians 4:8, binasa natin kanina, binago din niya ang ating kaisipan. Naging katulad na ng isip ni Kristo. May sinabi pa nga dito sa 1 Corinthians 2:16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Kung maaari po yung kaisipan ni Kristo ang makikita sa mga believers. Not everything permissible is helpful. Freedom without discipline can become bondage. So yun po ang yun ang magiging issue. Yung mga taga Corinthians ay hindi sila naging aware. Kaya pala ay kung ano-ano ang kanilang ginagawa dahil sa pagkakaalam nila yun yung freedom. Na-misuse nila. Okay? Ang nangyari ay winarningan sila ni Pablo, itong mga taga-Korinto. Ganon po yung nangyari. Dito tayo sa verse 13 to 14. And God has both raised up the Lord and will also raise up us by His own power. Ayan sa verse 14. Dito tayo sa backward tayo sa 13. Meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now, the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Paul corrects the idea that bodily actions are spiritually unimportant. God values the body and will resurrect it. Yun yung sinabi niya sa mga taga-Korinto. Dahil
Iba na po ang kanilang ginagawa. Ayan, kaya sabi niya, now the body is not for fornication. Sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord and will also raise up us by His own power. Ibig sabihin, yung kanilang ginagawa ay hindi na batay doon sa instruction na gusto ng Panginoon para sa mga believers. So ulitin ko po ay ang kanilang pagkakaintindi ay mali. Itong mga taga-Korinto, physical choices affect spiritual life. Ganun ang nangyari. Buti na lang, ipinaliwanag ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto. Next, verses 15 to 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Verse 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. 16. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Paul teaches that believers are spiritually united with Christ. Iyan yung isa sa mga emphasis ni Pablo. Grace believers are spiritually united with Christ. Kaya nga ang tawag sa mga believers ay body of Christ. Christ is the head. We are His body. Mayroon pa siyang na-mention dito po dito tayo sa sa Colossians muna tayo. Na ang mga believers ay tinatawag body. Dito po sa verse 18, and He is the head of the body, the church. So, sino ba yung sinasabing church? Si Christ. I mean, the believers, yung mga believers ngayon, at Christ is the head. So pag sinasabing Christ is the head, we are His body, mayroon pong tinatawag na close or intimate relationship doon. So yun yung point. Kaya kung maaari ay hindi gagamitin yung ating katawan ng kasamaan. Mayroon pa siyang na-mention dito sa chapter 12. Okay, dito sa chapter 12. Sa verse 19, and if they were all one member were the body, but now are they many members, ye but one body. So dito na-emphasize ni ni Pablo yung pagiging one, pagiging iisa natin kay Kristo. So intimacy carries emotional and spiritual consequences. Relationships should reflect God's
designed, and holiness. Dito tayo sa verse 18. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Paul does not say manage or fight temptation. He says flee. Some temptations are defeated by escape, not negotiation. Flee or layuan. Ano bang ibang term dyan? Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So avoid environments that encourage temptation. Wisdom means recognizing personal weakness, and immediate action can prevent deeper sin. So, isa yan sa mga warning ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. Kung maaari, layuan. Okay? Iwasan. At avoid environments that encourage temptation. So kung sa environment na ganon, iwasan. Ano pa? Verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, or the Holy Spirit which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Believers carry God's presence. Paul elevates the dignity and sacredness of human body. Yun naman talaga ang pinupunto niya dito. Kaya sabi niya, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So yun yung pinupunto ni Pablo. Yung believers carry God's presence. Yan. And Paul explained and elevates the dignity and sacredness of the human body. Ibig sabihin, yung ating body ay sa Panginoon na nung tayo naniwala. Kaya kanyang sinilyuhan eh. So yung silyo na yun yung patunay na mayroon ng ibang nagmamay-ari sa ating katawan, walang iba, ang Panginoon. Ephesians 1:13. Mayroon ng tatak. Ibig sabihin, ang buhay natin sa Panginoon na. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Mayroon na pong tatak, marka o silyo. Patunay na ang mga mananampalataya, ang mga grace believers, ay sa Panginoon na. Believers, grace believers carry God's presence. Treat your body with honor and stewardship. Spiritual life includes physical habits. God is present in every life, everyday life. So kailangan po na maging good steward tayo sa ating katawan. So hindi sirain katulad ng nangyari sa mga taga-Korinto. Kaya Apostle Paul concerned doon sa kanilang body, kaya pinagsabihan ni Pablo. Dahil alam ni Pablo na ang ating katawan ay ginawang templo ng Espiritu. Di ba? Napakaganda po na yung
isipin na ang ating katawan ay ginawang templo. Hindi katulad doon na ang templo ay referring doon sa building. Pero sa ngayon ay hindi na yon. Hindi tumutukoy sa building, kundi tumutukoy sa tao, sa katawan ng tao. Sabi niya, know ye not that your body is the temple of God, the temple of the Holy Ghost? Number 20, verse 20, 1 Corinthians chapter 6. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So malinaw po dito, sabi niya na kayo binili na sa malaking halaga. Yan ang gagawin natin sa katawan natin, gamitin natin para purihin ang Panginoon dahil tayo ay sa Kanya na. Paul points to Christ's sacrifice because believers belong to God through redemption. Ulitin ko po, believers belong to God through redemption. Their lives should glorify Him. Ano ngayon ang part natin? Ano ang pinaka ministry natin? To glorify God. Tayo po ay binili ng Panginoon sa malaking halaga. Kaya sabi niya, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So salvation produces responsibility. Yes, salvation produces responsibility. Mayroon pong kaakibat doon na responsibility, not carelessness. Gratitude should shapes behavior, and every area of life can honor God. Diba? So, since na tayo ay diniklarang saved, ang kasunod doon, responsibility. Kaya pala doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito na po ang maging function natin. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So we are created to do good work. We are Christ's ambassadors, ministers. So mayroon tayong function. So kung pagsamasamahin natin yung mga tema dito sa chapter 6, kasama doon yung Christian maturity. Ayan, pinag-usapan natin yung conflict resolution, holiness and repentance or change of mind, and then the ways of freedom, sexual purity, identity in Christ, honoring God with the body. So Paul the Apostle teaches that Christianity is not only about belief but also about transformed living. Believers are called to handle conflict wisely, live morally, resist destructive desires, and remember that they belong to God in both spirit and body. So yun po yung mga dapat nating tandaan. Kaya dito sa chapter 6 ng Corinthians, Corinto ay maraming mga issue na inaayos ni Apostol Pablo, at para din mayroon tayong mga batayan or basihan para yung nangyari sa mga taga-Corinto ay hindi na mangyari sa atin. Okay? So yan yung yan yung sa chapter 6